abaya hawa, isya hawasay, ang may likha ng ating buhay, abaya hawa. Bawa kwartawab, abay hawa. Kalhalal hawad, abay hawa alhayam. Bahasa masyayak yahawasyay. Bahasam raw kakadas. Kwam yasyarala elda oper Maharlika, Philippines. Tawada abay hawa. Yaman. Okay. Tayo'y diretso na, isang chapter na ito, pero medyo may kahabaan. The Book of Jasher, chapter 12 only, will be our study. Ang aklat ni Haser, kabanata 12, ang ating pag-aralan. Diretso tayo agad. Basa. Ang aklat ni Jasher, kabanata 12, verse 1 to 17. At nang marinig ng hari ang mga salita ni Abram, ay iniutos niya na ilagay siya sa bilangguan. At si Abram ay 10 araw sa bilangguan. At sa katapusan ng mga araw na iyon, ay iniutos ng hari na ang lahat ng mga hari, mga prinsipe, at mga gobernador ng iba't ibang lalawigan at ang mga pantas ay magsiparoon sa harap niya, at sila'y umupo sa harap niya, at si Abram ay nasa bahay ng pagkakulong. Okay. Alam ba ninyo kung anong sanhe, bakit pinakulong si Abram ni Haring Nimrod? Alam ba ninyo? Yung pinagdudurog ang mga rebulto. Ang mga idolatry, pinagdudurog. Actually, revolto ng tatay niya yon kay Tera. Pero ang kinagalit talaga ni Nimrod doon, Yung kasi sinabihan si Nimrod na hari ka, hangal, walang mangmang, walang tamang pag-iisip, sumasamba ka sa bato, kahoy, na hindi gumagalaw, hindi mo kumikilos, mata na hindi nakakita. Doon ang kinagalit ni Nimrod. Ang kinagalit naman ng tatay niya, yung doon sa bahay niya, ganun din sinabi ni Abram sa tatay niya. Sabi niya, hangal ka ba? Matapang si Abram talaga. Tatay na mismo niya sinabihan, hangal, wala kang tamang pag-unawa. Mangmang. Sumasamba ka sa isang kahoy at bato na may matang hindi nakakita, may tenga hindi makarinig, may paang hindi makakbang. So, yun ang dahilan na si Tera pumunta agad sa kay Nimrod. Sinumbong. At sabi niya, ipatawag mo yung anak ko. Siya yung anak ko na sinabi mo na hindi ko binigay. Ibang bata ang binigay ko sa'yo. So, yan ang nangyari. Yung time na yan, nagalit na si Tera sa anak niya dahil sinunog ang revolto, tapos sinabihan pa siyang hangal. Walang tamang pag-isip. Yung nasa harap ng hari, ganon din ang sinabi ni Abram sa hari. Kinagalit ng hari, pinakulong. Ito na ngayon. So, matapang talaga si Abram. Kahit naman si Enoch, mangaral, matapang talaga. Hindi malamya. Hindi yung kaibigan mo yung dahan-dahanin mo kasi algebra agad, hindi kailangan mo na. Hindi, kailangan. Paano ka maging ibong mandaragit? Paano ka makadagit kung lumilipad ka, dahan-dahan ka lang? Nandito pa naman sa silangan ang nasa prophecy ang mga ibong mandaragit, mga nakalagay sa original. Hindi lang isang ibon, sinusulo ni Felix na siya daw ang ibon na mandaragit. Mga ibong mandaragit. Ibig sabihin marami. Maraming mga matapang na mga ngaral na walang takot. Kahit sa bingit na kamatayan. Tuloy natin. Basa. At sinabi ng hari sa mga prinsipe
prinsipe at pantas. Narinig ba ninyo kung ano ang ginawa ni Abram na anak ni Tera sa kaniyang ama? Ganito ang ginawa niya sa kaniya. At iniutos kong dalhin siya sa harap ko. At ganito ang kaniyang sinalita. Ang kanyang puso ay hindi nag-alinlangan sa kanya, ni hindi siya gumalaw sa aking harapan. At masdan ngayon, siya ay nakakulong sa bilangguan. At sa makatuwid ay magpasya ako kung anong kahatulan ang nararapat sa taong ito na lumapastangan sa hari na nagsalita at gumawa ng lahat ng mga bagay na iyong narinig. Yan. Lumapastangan niya. Dahil sinabihan na, anong hari ka? Hangal, mangmang, walang tamang pag-unawa, sumasamba. Pero marami ngayon, marami ngayon. Mga sinasamba nila, ganon. Tagahatak ng nasarili. Oo. Halos Lalo na sa bansang Pilipinas, majority pa naman dito, lahat may rebulto. halos mamatay na ng kahahatak Hmm. eh. Pero yung panahon na yan, hindi pa kumikilos ng rebulto. Pero malapit na, kumikilos ng rebulto, pumapatay na. Mamaya, madaanan natin mamaya. Malapit ng Oo. tumawa. Tuloy. At silang lahat ay sumagot sa hari na nagsasabi, ang taong lumalapastangan sa hari ay dapat bitayin sa isang puno. Ngunit matapos gawin ang lahat ng bagay na kanyang sinabi, na hinamak ang ating mga Diyos-Diyosan, siya ay dapat sunugin hanggang mamatay. Sapagkat ito ang batas na parusa na bagay sa kanya. Kung kalugdan ng hari na gawin ito, ay utusan niya ang kanyang mga lingkod na magsindi ng apoy sa gabi at araw sa iyong pugon na laryo. At pagkatapos ay aming ihahagis ang taong ito doon. At ginawa ito ng hari. At inutusan niya ang kanyang mga tagapaglingkod na maghanda sila ng apoy sa loob ng 3 araw at 3 gabi sa pugon ng hari na nasa Kasdem. At inutusan sila ng hari na kunin si Abram mula sa bilangguan at ilabas siya upang sunugin. O biro mo ha, preparation nila sa pugon, 3 days and 3 nights, pinapainit ng husto, para pag tunaw agad, Tunaw agad. abo agad si Abram pag ihulog doon. Yung doon kay Misak, Abinigo at saka Sadrak, pinainit ng 7 times lang yun. 7 beses lang. Pero ito, 3 days and 3 nights, pinapainit. Mas matindi ito. Mas matindi ito. So, tuloy natin. At lahat ng mga lingkod ng hari, mga prinsipe, mga gobernador, at mga hukom, at ang lahat ng mga naninirahan sa lupain, mga 900,000 lalaki, ay tumayo sa tapat ng horno upang makita si Abram. At ang lahat ng babae at maliliit na bata ay nagsisiksikan sa mga bubungan at mga tore upang tingnan kung ano ang kanilang ginagawa kay Abram. At silang lahat ay nakatayong magkakasama sa malayo at walang taong naiwan na hindi na parito sa araw na iyon upang tingnan ang tanawin. Biro mo ha, halos lahat ng tao. Pati mga bata. Saksihan sa lahat. Panood talaga sila sa death penalty ni Abram na ihulog sa pugon. Para matakot. Mga bata, maliliit na bata, umakyat sa turi. Tingnan nila na ano kaya mangyari ito. So, matinding tanawin. Isang malaking tanawin sa lahat na andito na itong naglapastangan sa ating alahayam. Alahayam nila
na mga Diyos-Diyosan. Bako at Ngayon, tuloy natin. At nang dumating si Abram, ay nakita ng mga salamangkero ng hari at ng mga pantas. At sila'y sumigaw sa hari na nagsasabi, Aming mahal na hari, tunay na ito ang lalaking nakilala naming naging bata sa kapanganakan ng dakilang nilamo ng bituin, ang 4 na bituin, na ipinahayag namin sa iyo. At ngayon ay 50 taon na ang nakalipas mula noon. At masdan ngayon, ang kanyang ama ay lumabag din sa iyong mga utos. At nalinlang kaniya sa pamamagitan ng pagdadala sa iyo ng ibang bata na iyong pinatay. At nang marinig ng hari ang kanilang mga salita, siya ay labis na nagalit at kaniyang iniutos na dalhin si Tera sa harap niya. Ito na. damay. Pati si Tira. Kaya kasi nagpalit eh. Oo. Nagagalit na si Nimrod kay Tira. Pero ano yan, pinuno yan ng sandatahang lakas ni Nimrod. Nagalit na. Sabi ng pantas, ito yung bata na ito, yung panganak na nakita namin isang malaking bituin na mabilis, tapos kinain yung 4 na bituin. Ngayon pala, iba palang batang nilala niya, ibinigay sa'yo. Lumabag rin siya sa utos mo. Sabi rin, labis na galit. Labis na galit ang hari. Ngayon, tuloy. Basa. At sinabi ng hari, narinig mo ba kung ano ang sinalita ng mga pantas? Ngayon, sabihin mo sa akin ang totoo, kung paano mo ginawa, at ikaw ay magsasalita ng katotohanan, at ikaw ay mapapawalang sala. At pagkakita niya na ang galit ng hari ay totoong nagningas, sinabi ni Tera sa hari, Mahal na hari, iyong narinig ang katotohanan, at ang sinalita ng mga pantas ay matuwid. At sinabi ng hari, paanong nagagawa mo ang bagay na ito upang labagin ang aking mga utos? At binigyan mo ako ng isang anak na hindi mo anak, at upang kunin ko siya at patayin, at binayaran kita ng malaking halaga. O yan. Sinumbatan na si Tira. Binayaran kita ng malaking halaga para ibigay mo sa akin yung anak mong si Abram para patayin. Kasi sabi ng pantas, pag ito'y lumaki ang bata na ito, ay ito'y banta sa aking kaharian. Ngayon, eto si Tira, medyo kabado siya. Sabi niya, magsabi ka ng totoo. Ano bang nangyari? Bakit ginawa mo yon? Binigyan kita ng malaking halaga. Mga ginto at pilak yun eh. Binigay sa kanya. So, yumaman tuloy ang may-ari ng bata, yung katulong nila. Okay, tuloy. At sumagot si Tera sa hari, sapagkat ang aking pagmamahal ay nangibabaw sa aking anak ng panahong yaon. At aking kinuha ang isang anak ng aking alilang babae at dinalakos siya sa iyo. At sinabi ng hari, sino ang nagpayo sa iyo tungkol dito? Sabihin mo sa akin, at huwag kang maglihim ng anuman sa akin. At pagkatapos ay hindi ka mamamatay. At si Tera ay natakot ng mainam sa harap ng hari. At kaniyang sinabi sa hari, si Haran na aking panganay na anak ang nagpayo sa akin tungkol dito. At si Haran ng mga araw na isinilang si Abram, na may 32 taong gulang. 32 ang edad ni Haran, yung panahon na yan, pinanganak si Abram. Pero itong panahon na ito,
si Abram ay 50 years old na. No, 50 years old na. Ngayon, 82 years. 82 sinabi ni Tera na nangibabaw yung pagmamahal niya sa anak. At pinayuhan ni Haran na ibang bata ibigay mo. Siyempre, yung kapatid, naawa din sa kapwa-kapatid niya. Ngayon, tuloy tayo. Ano pa nangyari? Ngunit pinayuhan ako ni Haran na huwag ibibigay sa iyo si Abram at ibang batang ibinigay ko sa iyo. At sinabi ito ni Tera sa hari upang iligtas ang kaniyang sarili sa hari sapagkat siya'y natakot ng mainam. At sinabi ng hari kay Tera, si Haran na iyong anak na nagpayo sa iyo tungkol dito ay mamamatay sa apoy na kasama ni Abram, sapagkat ang hatol ng kamatayan ay nasa kaniya na naghimagsik laban sa hangarin ng hari sa paggawa ng bagay na ito. At si Tera noong panahong iyon ay nakadama ng hilig na sundin ang mga lakad ni Abram. Ngunit iningatan niya iyon sa kanyang sarili. Kabalo na siya. So, sabi ni Haring Nimrod, si Haran, isama natin. Sabay sila ni Abram, ihulog sa pugon para mamatay. Siya pala ang nagpayo sa'yo na ibang bata ang ibibigay. Napatay din siya. Ngayon, tuloy. At sinabi ni Tera sa kanyang puso, narito, ngayon ay susunugin ng hari si Abram dahil sa mga bagay na ito na ginawa ni Abram. At ito ay mangyayari na kung si Abram ay mananaig sa hari, ay susundin ko siya. Ngunit kung ang hari ay mananaig, ako ay sumunod sa hari. At nang nasabi ito ni Tera sa hari, ang tungkol kay Haran na kaniyang anak, iniutos ng hari na sunugin si Haran kasama si Abram. At sinabi ni Tera sa hari, matagal nang namatay si Haran kasama sa bahay naming nasunog. At ang lahat ng mga nananahan sa lupain at ang mga lingkod ng hari at mga prinsipe at lahat ng mga babae at mga bata ay nandoon na nakatayo sa ibabaw nila sa araw na iyon. Si Haran pala, destination na talaga niyang mamatay sa apoy. Kung nakaligtas siya, yung pagsunog ni Abram sa bahay, maliit pa si Abram noon, panahon na yon, maliit pa lang. Kung naligtas siya doon, dito, sunugin pa rin siya dito. Kasi siya ang nagpayo na huwag ibigay si Abram, ibang bata ang ibibigay. Siyempre ang nanay, pag may kapalit na ginto at pilak, sige na lang. Gawa na tayo ng panibagong bata. Sabi siguro sa asawa niya. Kasi pagkakataon na to, makatanggap tayo ng mga ginto. Kasi wala pa namang money doon na papel wala pang talagang pa lang talaga, yung literal pa lang ginto at saka pilak. So yan. Pero, ang sabi ni ni Tera sa kanyang puso, kung manaig si Abram nito, ay susunod ako sa kanya. Pero kung ang hari ang manaig, sa hari ako susunod. Kung sino magtagumpay sa kanilang dalawa. So, yan ang sinabi ni Tera sa kanyang puso. Pag manaig si Abram dito, sa kanya ako susunod. Pero kung ang hari ang manaig, tigok si Abram sa apoy, dito ako, tuloy pa rin ako sa idolatry. Parang ganon. So, kasi si Tera talaga, parang, talaga to parang wala talagang, kasi ang kinagisnan kasi niya, doon na siya kay Nimrod na ginawa niya siyang sandatahang lakas, ng pinuno, ng sandatahang lakas. Parang sa atin, si Browner, duwag din. Sabi niya,
Mahalaga ang posisyon ko, hindi ang taong bayan. Oh, yan. Si Tera, parang si Browner ngayon. Nanood kayo ha? Nasingit ko si Browner. Yun ang sandatahang lakas ng Pilipinas ngayon eh. Si Browner. Tuloy tayo. At kinuha ng mga tagapaglingkod ng hari si Abram at hinubaran nila siya sa lahat ng kanyang damit, maliban sa kaniyang pang-ibabang kasuotan na nasa kaniya. At itinali nila ang kaniyang mga kamay at paa ng mga lubid na lino at binuhat siya ng mga tagapaglingkod ng hari at itinapon sa pugon. At minahal ni Yahweh si Abram at nahabag siya sa kanya. At bumaba si Yahweh at iniligtas si Abram mula sa apoy at hindi siya nasunog. Dadapwat ang lahat ng mga tali na kaniyang itinali sa kanya ay nasunog. Samantalang si Abram ay nanatili at lumakad sa apoy. At 12 lalaki na naghagis kay Abram ay nasunog sa apoy at namatay. 12 ha? Na lalaki. Kanya isa lang, ubos. Yun na patay. Siyempre, paglapit ko, sobrang init na yon. 3 days and 3 nights, pinainit ng gusto ang pugon eh. Patay yung 12. Ngayon, si Abram, naglalakad lang oh. Kasi nahabag si Yahweh bumaba. Si Yahweh. Sino yung bumabang Yahweh? Junior yon. Oo. Yung sa Genesis chapter 13 eh. Si Yahweh Junior din yun. May kasamang 2 anghel na inutosan na papunta sa Sodoma Gomorrah. So, kapag si Yahweh talaga ay panig sa'yo, kahit anong bingit ng kamatayan, hindi ka talaga mamatay. Oh. Kasi si Abram, padamihin pa ang lahi niya eh. Ang kanya kasing kapanganakan, nakita ng pantas, simbolik siya sa isang bituin na malaki, na mabilis, at kinain yung 4 na bituin. Sa isang bituin, yung bituin na mabilis, na galing sa silangang mabilis, si Abram yon. Simbolik na si Abram yon. So, yan ang nangyari. Na sa ating paglilingkod, kapag panik sa atin si Yahweh, wala tayong dapat katakutan. Kapag tayo'y naglilingkod sa Kanya ng tapat, bakit tayo matakot? Yung mga takot duwag yun eh. Natakot sila, kotsain sila. Natakot sila na awayin. Ito, matindi. Ihagis ka na sa pugon eh. Kamatayan mo na lang katapos. Buhay talaga yan. Ngayon, tuloy tayo. At si Abram ay lumakad sa gitna ng apoy na 3 araw at 3 gabi. At ang lahat ng mga lingkod ng hari ay nakita siyang lumalakad sa apoy. At sila ay naparoon at sinabi sa hari na sinasabi, narito, nakita namin si Abram na naglalakad sa gitna ng apoy at maging ang mababang mga kasuotan na nasa kanya ay hindi nasunog. Ngunit ang lubid na itinali sa kanya ay nasunog. At nang marinig ng hari ang kanilang mga salita, ang kanyang puso ay nanghina at hindi niya sila pinaniwalaan. Kaya't nagpadala siya ng iba pang tapat na prinsipe upang tingnan ang bagay na ito. At sila yumaon at nakita ito at sinabi sa hari. At ang hari ay bumangon upang yumaon at tingnan ito. At nakita niya si Abram na paruot parito sa gitna ng apoy. At siya ay nakitang hindi nasunog at labis na namangha
Ah. Labis ha, namangha ang hari. Pero naman, walang kain-kain niya sa Abram. Fasting yon. Doon. 3 days and 3 nights yun ha. Nakadlakad lang siya doon. Balik-balik. Kasi kahit apo yon, pero kapangyarihan ni Aba Yahawa, Malamig yun. oh, malamig. Walang ano, walang apoy na maramdaman. Oh, yan, wala. Yung tali lang nasunog para na makagalaw na siya. Oh. Pero yung underwear niya, hindi nasunog. Mm. Kasi makikita si Junior pag nasunog yun. Oo. So, yun. Kain. Okay. So, perfect ang salvation ni Aba Yahawa kay Abram. Nahabag. Oh. Nahabag si Yahawa kay Abram. Bumaba siya para iligtas. Biro mo ang totoong init, pag si Yahawa ang yung kapangyarihan niya, biglang di mo maramdaman ang init. Tuloy. At inutusan ng hari ang kaniyang mga lingkod na si Abram ay ilabas mula sa apoy. At ang kaniyang mga lingkod ay lumapit upang siya'y ilabas. At hindi nila magawa. Sapagkat ang apoy ay nasa palibot at ang apoy ay umaakyat patungo sa kanila mula sa horno. At ang mga lingkod ng hari ay tumakas mula doon. At sinaway sila ng hari na sinasabi, magmadali kayo at ilabas ninyo si Abram sa apoy upang hindi kayo mamatay. At ang mga lingkod ng hari ay muling nagsilapit upang ilabas si Abram. At ang apoy ay dumating sa kanila at nasunog ang kanilang mga mukha. Kaya't ang 8 sa kanila ay namatay. Di 20 na. 12 plus 8, di 20 na namatay. 8 ha. Nasunog pa mukha. Ayaw naman sa tumakas sa masaya. Sabi ng hari na, magmadali kayo. Labas kayo. Putahin nyo. Kasi pag hindi, para hindi kayo mamatay. Kasi parang galit ng hari. Patayin din pala Pag hindi sumunod sa kanyang utos. Sumunod na lang. Hindi na kaya nga. Sobrang init nga sunog ang mukha. 8, silang patay. Yung una, yung paghagis, 12. So, ang 8, so ibig sabihin, 4 nakaligtas. Kasi 12 din yun Nakaligtas ang 4, kaya lang sunog ang mukha. So, kita mo yung himala ni Aba Yahawa. Tuloy tayo. At nang makita ng hari na ang kanyang mga tagapaglingkod ay hindi makalapit sa apoy at baka sila ay masunog rin, ang hari ay tumawag kay Abram, O Abram na tagapaglingkod ni Yahawa Lahayam na nasa langit, lumabas ka mula sa gitna ng apoy at pumunta ka rito sa harapan ko. At dininig ni Abram ang tinig ng hari. At siya'y lumabas sa apoy at dumating at tumayo sa harap ng hari. At nang si Abram ay lumabas mula sa apoy, ang hari at ang lahat ng kanyang mga lingkod ay nakita si Abram na dumarating sa harapan ng hari, na ang kanyang mga pang-ibabang kasuotan ay hindi nasunog. Ngunit ang tali na itinali sa kanya, iyan lang ang nasunog. Yan. Mangha sila. Sabi niya, hindi namatay Namatay nga naghagis. Pati yung magsundo na ilabas siya, patay din yung 8. Ito panahon nakapangaral na si Abram dito ngayon. Nangaral siya, nasermonan niya uli si yung hari ni Nimrod. Tuloy. At sinabi ng hari kay Abram, bakit hindi ka nasunog sa apoy? At sinabi ni Abram sa hari, ang Yahawa Alahayam ng langit at ng lupa na aking pinagtitiwalaan ay iniligtas niya ako sa apoy kung saan mo ako itinapon.
Yumukod na sila kay Abraham. Dapat yuyukod kay Abayahawa, kay Abraham yumukod. Nasermon na ng hari. Niligtas ako ni Yahawa Al-Hayam. Ni Yahawa Al-Hayam. Sabi niya, hindi ang iyong mga Diyos-Diyosan na huwad na Al-Hayam. Oh. Gayon, anong kasunod? Kay niluhura na siya ng mga tao. At sinabi ni Abram sa kanila, huwag kayong yumukod sa akin, kundi yumukod kayo sa totoong alahayam ng langit at lupa na lumalang sa inyo. At paglingkuran ninyo siya, at yumaon sa kaniyang mga daan, sapagkat siya ang nagligtas sa akin mula sa apoy na ito, at siya ang lumikha ng mga kaluluwa at espiritu ng lahat ng tao, at hindi ang mga Diyos-Diyosa na bato at kahoy na inanyuan ng tao. Ang Yahawa ang magliligtas sa mga nagtitiwala sa Kanya mula sa lahat ng sakit. So, nakapangaral tuloy si Abram. Hindi lang hari, pati sa mga taong nandoon. Nangaral siya. Na ito ang dapat paglingkuran. Ito ang totoong alahayam. Hindi yung bato, kahoy, na inanyuhan ng tao. Ang Yahawa ang nagligtas sa mga nagtitiwala sa Kanya mula sa lahat ng sakit. At girespeto niya, huwag kayong umukod sa akin. Doon kayo umukod kay Yahawa. So ngayon, anong nangyari? At ang bagay na ito ay tila totoong kamangha-mangha sa mga mata ng hari at ng mga prinsipe, na si Abram ay naligtas mula sa apoy, at binigyan ng hari si Abram ng maraming regalo, at ibinigay niya sa kanya ang kanyang dalawang punong tagapaglingkod mula sa bahay ng hari. Ang pangalan ng isa ay Oni, at ang pangalan ng isa ay Eliezer. 40 at lahat ng mga hari, mga prinsipe, at mga lingkod ay nagbigay kay Abram ng maraming kaloob na pilak at ginto at perlas. At pinauwi siya ng hari at ng kanyang mga prinsipe, at siya ay yumaong mapayapa. At umalis si Abram mula sa hari ng payapa. At marami sa mga lingkod ng hari ang sumunod sa kanya. At humigit kumulang 300 lalaki ang sumama sa kanya. Hindi pa nabilang ang babae doon, lalaki pa lang. More or less 300 katao yun, lalaki. Sumunod. Binigyan siya ng dalawang si Eliezer at saka si Oni na maging tauhan niya. Tapos, binigyan pa ng ginto, pilak, perlas. Namangha sila eh. Oh. May mga, ano naman dati, mga sale. Tuloy. At pinauwi si Abram ng araw na iyon at umuwi sa bahay ng kanyang ama. Siya at ang mga lalaking sumunod sa kanya ay naglingkod sa Yahawa Alahayam sa lahat ng mga araw ng kanilang buhay. At sila'y lumakad sa mga daan ni Yahawa at sumunod sa kanyang mga kautusan. At mula sa araw na iyon, ikiniling ni Abram ang mga puso ng mga anak ng tao na maglingkod sa Yahawa. At nang panahong iyon ay nagsipag-asawa sina Nahor at Abram. Ang asawa ni Nahor ay si Milka na anak ni Haran. At ang pangalan ng asawa ni Abram ay si Sarai na anak sa asawa ni Haran. At si Sarai na asawa ni Abram ay baog. Wala siyang supling noong mga panahong iyon. Si Milka, si Sarai at saka si Lot, isang nanay lang. Si Milka at saka si Lot, ang tatay, si Nahor.
Si Haran, ang tatay. Si Haran ang tatay. Tatay ni Lot, si Haran. Tatay ni Milka, si Haran. Ito si Nahor at saka si Haran, magkapatid. So, pangasawa niyang pamangkin niya. Ito naman si Sarai, anak rin ito sa asawa ni Haran. Kaya lang, namatay kasi si Haran eh. Nabalo ang asawa ni Haran. Tumira. So, tinira ng biyanan. Tinira ni Tira. Tinira ni Tira. Tira talaga eh. Tirahin. So, anak nila si Sarai. That's why si Sarai at saka si Abram, isa lang ang tatay. Magkaiba lang ang nanay. Kapatid siya sa tatay. Siyempre naman, si Tira, malayo sa kanyang asawa dahil doon sa 10 taon sa lungib nakatira eh. Dahil tinago si Abram doon. Kasi assuming, si Abram napatay na ng hari. Siyempre, single na ulit si Tira. Yung si Abram na medyo lumaki-laki na, siguro nasa mga 9 years old yon. Kasi 10 years old na sila umalis doon. Doon na siya nakatira sa kanyang, sa kanyang granlolo na si Noah. So, yung sinunog ni Abram ang bahay, namatay si Haran, maliit pa si Abram noon. So, siyempre, balo na ang asawa ni Haran. Di sinamantalaan. Sinamantalaan naman ni Tira. Tinira niya ang manugang niya. Yan. Si Sarai ang anak. So, si Sarai, si Lot, at saka si Milka, magkapatid sa nanay. Pero si Sarai, si Abram, magkapatid sa tatay. Wala sa 66 book yan. Hindi yan mabasa doon. Hindi mabasa. Kasi ang Book of Genesis, shortcut ang story. Wala tayong alam na si Abraham pala inilagay sa pugon. Pero doon sa 66 book, binanggit na talaga ni Abram na magkapatid sila ni Sarah sa ama. Hindi lang specific. Pero hindi natin alam kung sino ba ang nanay ni Sarai. Nanay. So yan ang ito ang Book of Jasher, detalyado talaga ang kwento. Kaya ayaw nila dyan. Tuloy. At sa paglipas ng 2 taon, mula sa paglabas ni Abram sa apoy, iyon ay sa 52 taon ng kanyang buhay. Narito, si Haring Nimrod ay nakaupo sa Babel ng kanyang trono. At ang hari ay nakatulog at nanaginip na siya ay nakatayo kasama ang kanyang mga hukbo at hukbo sa isang lambak sa tapat ng horno ng hari. At itinaas niya ang kaniyang mga mata at nakita ang isang tao na kawangis ni Abram na lumalabas mula sa horno. At na siya ay dumating at tumayo sa harap ng hari na may hawak ng kaniyang bunot na tabak. At pagkatapos ay tumalsik ang hari gamit ang kaniyang tabak. At ang hari ay tumakas mula sa lalaki sapagkat siya ay natakot. At habang tumatakbo siya, hinagis ng lalaki ang isang itlog sa ulo ng hari. At ang itlog ay naging isang malaking ilog. Yan, paraginip ni Nimrod yan. So, nakaupo siya sa trono, sa Babel. Nakatulog siya, naginip siya, na may lalaking lumabas mula sa horno, kamukha ni Abram. May dalang tabak pa naman. Sinaksa siya, talsik siya eh. Taka siya eh. Tapos, yung binato siya ng itlog, ang itlog naging ilog. Sa panaginip yun, ha? Tatuloy natin, kwento. Basa. At ang hari sa kanyang panaginip na ang lahat ng kaniyang mga hukbo ay lumubog sa ilog na yaon at namatay. At ang hari ay tumakas kasama ng 3 lalaki na nasa unahan niya at siya ay nakatakas. At ang hari ay tumingin at nakita niya ang 3 lalaki at sila ay nararamtan ng mga maharlikang damit na gaya ng kasuotan ng mga hari. At
lumabas mula sa itlog na isang batang ibon na pumunta sa harapan ng hari at lumapo sa kanyang ulo at dinukot ang mata ng hari. Mm. Matindi itong panaginip ng hari, no? Ang binato siya ng itlog, naging ilog. Tapos yung ilog, naging itlog uli. Tapos, lumabas yung isang ibon. At dumapo sa kanyang ulo at tinuhak. Ang iyong mata. Oh, dinukot ang mata niya. Bulag pala si Imo. Oo. Panaginip. Tuloy. At ang hari ay nalungkot sa kanyang nakita. At siya ay nagising sa kanyang pagkakatulog. At ang kanyang espiritu ay nabalisa at nakaramdam siya ng matinding takot. At sa kinamagahan ay bumangon ang hari mula sa kaniyang higaan na may takot at kaniyang iniutos sa lahat ng pantas at sa lamangkero na magsiparoon sa harap niya nang isaysay ng hari ang kanyang panaginip sa kanila. At isang matalinong tagapaglingkod ng hari na ang pangalan ay Anoki ay sumagot sa hari na nagsasabing ito ay walang iba kundi ang kasamaan ni Abram at ng kanyang binhi na babangon laban sa hari sa mga huling araw. Ito si Anoke, parang kawit sa Anunnaki. Sip-sip siya Ito, tayo. nagpayo at ginawa pang kasamaan si Abram. Oh. Sip-sip sa hari. Tuloy natin, ha? At masdan, darating ang araw na si Abram at ang kanyang mga binhi at ang mga anak ng kanyang sambahayan ay makikipagdigma sa aking hari at kanilang sasaktan ang lahat ng hukbo ng hari sa kanyang mga hukbo. At kung ano ang iyong sinabi hinggil sa 3 tao na iyong nakitang katulad ng iyong sarili, at kung saan kayo ay nakatakas, ito ay nangangahulugan na ikaw lamang ang makakatakas kasama mo ang 3 hari mula sa mga hari ng lupa na makakasama mo sa labanan. At yaong nakita mo sa ilog na naging isang itlog gaya noong una, at ang batang ibon ay dinukot ang iyong mata, ito ay walang ibang ibig sabihin, kundi ang binhi ni Abram na papatay sa hari sa mga huling araw. So, Hulaan niya. yan ang interpretation ni Anoki Anunnaki. na yan. So, ang hari tuloy, naduwag, natakot. Oo. Natakot siya. Ngayon, tuloy. Ito ang panaginip ng aking hari, at ito ang pakahulugan niyaon. At ang panaginip ay totoo, at ang kapakahulugan na ibinigay sa iyo ng iyong lingkod ay matuwid. Ngayon, sa makatuwid aking hari, tiyak na alam mo na ngayon ay 52 taon na mula nang makita ito ng iyong mga pantas sa pagsilang ni Abram. At kung papayagan ng aking hari si Abram na manirahan sa lupang ito, ay magiging kapahamakan ng hari. Sa lahat ng mga araw na nabubuhay si Abram, maging ikaw o ang iyong kaharian ay hindi magiging mapanatag, sapagkat ito ay kilala noong una sa kanyang kapanganakan. At bakit hindi mo siya papatayin, aking hari? Upang ang kaniyang kasamaan ay mangyayari sa iyo sa mga huling araw. Ito sa Anoki, nag-utos na patayin mo si Abram. Pinatay na nga dati yon, ihulog sa pugon, hindi man namatay. Ngayon, magtangka naman uli. Sip-sip siya. So, yung payo ni Anoki, yung interpretation niya sa panaginip. Ngayon, may nagbalita kay Abram dito Tuloy. At si Nimrod ay nakinig sa tinig ni Anoki. At
siya ay nagpadala ng ilan sa kanyang mga tagapaglingkod sa lihim na humayo at takpin si Abram at dalhin siya sa harapan ng hari upang magdusa ng kamatayan. Tayo na naman. At si Eliezer, na lingkod ni Abram, na ibinigay sa kaniya ng hari, ay nasa harapan ng hari ng panahong yaon. Yun ang ganda. At kaniyang narinig ang ipinayo ni Anuki sa hari at kung ano ang sinabi ng hari upang mamatay si Abram. At sinabi ni Eliezer kay Abram, magmadali ka, bumangon ka at iligtas ang iyong sarili upang hindi ka mamatay sa pamagitan ng mga kamay ng hari, sapagkat ganito ang nakita niya sa panaginip tungkol sa iyo. At sa gayon ay ipinaliwanag ito ni Anuki, at gayon din ang ginawa. Si Anuki ang nagpayo sa hari tungkol sa iyo na patayin ka. Mabuti naman, si Eliezer, nagmarites. Kasi ano na siya converted na siya ng abay-hawa wala na siya doon sa piling ni, pero nandoon pa rito, nandoon sa mismo sa meeting yung sinabi ni Anoke, narinig niya, gano'n, sumbong siya kasi doon na siya Diehard na siya doon. under na siya ni Abram sa Abram. Si Anoke nagpayo sa panaginip ni Haring Nimrod na papatayin ka raw. So, tumakas ka, si delikado. So, anong ginawa ni Abram? Narinig? Eto. At si Abram ay nakinig sa tinig ni Eliezer. At si Abram ay nagmadali at tumakbo patungo sa bahay ni Noe at ng kanyang anak na si Sem. At siya ay nagtago roon at nakahanap ng isang lugar ng kaligtasan. At ang mga lingkod ng hari ay nagsiparoon sa bahay ni Abram upang hanapin siya. Ngunit hindi nila siya nasumpungan at kanilang hinanap sa labas ng bayan at sa iba't ibang bayan at siya ay hindi na natagpuan. At sila ay nagsiyaon at hinanap sa lahat ng dako at hindi nila nasumpungan si Abram. At nang hindi nila nahanap ng mga lingkod ng hari si Abram, ay bumalik sila sa hari. Ngunit ang galit ng hari laban kay Abram ay natigil, dahil hindi nila siya natagpuan. At inalis ng hari sa kanyang isipan ang bagay na ito tungkol kay Abram. So, pero mo hanap kahit sa ibang lugar, sa ibang bayan, wala talaga, di makita Nagtago siya doon sa grand lolo niya Dati doon naman siya nagtago Una sa Yungib, tapos doon siya nagtago. Hanggang dumating na 50 years old, lumabas na siya. Ngayon, yung nakita ni Nimrod na di na tayo matagpuan, napawi na rin ang galit niya. Nawala na rin. Naisip niya, panaginip lang yun Di, wala naman si Abram. Baka wala na dito yon, baka pumunta na sa ibang lugar. Parang nakalimutan rin ng hari. Ngayon, tuloy. At si Abram ay nakakubli sa bahay ni Noe sa loob ng 1 buwan, hanggang sa makalimutan ng hari ang bagay na ito. Ngunit si Abram ay natakot pa rin sa hari. At si Tera ay naparoon upang makita sa lihim si Abram sa kaniyang anak sa bahay ni Noe. At si Tera ay totoong dakila sa paningin ng hari. At sinabi ni Abram sa kaniyang ama, hindi mo baga nalalaman na ang hari ay nag-iisip na ako'y patayin at upang lipulin ang aking pangalan sa lupa sa pamamagitan ng payo ng kaniyang masasamang tagapayo? So, dumalaw ang tatay, si Tera. At nasabihan ni Abram, papatayin ako. Pero si Abram, kahit sa kabila na niligtas siya, pero mayroon pa rin ramdaman na medyo takot Hindi siya kampante na, niligtas na ako sa apoy Bakit ko matakot? Pero
medyo kabado pa rin si Abraham. Tago talaga siya. So, ngayon, may sinabi si Abraham kay Tera sa tatay niya. Tuloy. Ngayon, anong mayroon ka sa lupain ito? Tumindig ka. Tayo magsiparoon na magkakasama sa lupain ng Kanaan upang tayo'y maligtas sa kaniyang kamay. Baka ikaw ay mapahamak din sa pamamagitan niya sa mga huling araw. Hindi mo ba alam o hindi mo narinig na hindi sa pamagitan ng pag-ibig ibinibigay sa iyo ni Nimrod ang lahat ng karangalang ito, kundi para lamang sa kanyang kapakinabangan na ipinagkaloob niya ang lahat ng kabutihang ito sa iyo. At kung gagawin niya sa iyo ang higit na kabutihan kaysa dito, tiyak na ang mga ito ay walang kabuluhan sa mundong ito, sapagkat ang kayamanan at kayamanan ay hindi mapapakinabangan sa araw ng puot at galit ni Yahweh. At least, pinangaralan ni Abram ang tatay niya na kung manatili kas na bilang lingkod ni Nimrod, hindi naman sa pag-ibig yan, kundi pakinabangan niya. Baka mapahama ka rin, katulad niya. So, pupunta tayo sa Kanaan. Alis tayo dito. Si Abram ang nagsabi, punta tayo sa Kanaan. Actually, sinabi naman ni Yahweh yan na alis kayo dito, punta kayo sa Kanaan. So, yan ang nangyari. Ngayon, tuloy. Ngayon, pakinggan mo ang aking tinig. At tayo ay bumangon at pumunta sa lupain ng Kanaan na hindi maaabot ng pinsala mula kay Nimrod. At paglingkuran mo ang Yahweh na lumikha sa iyo sa lupa at ikabubuti mo at itapon ng lahat ng walang kabuluhang bagay na iyong mga Diyos-Diyosan. At si Abraham ay tumigil sa pagsasalita. Nang si Noe at ang kanyang anak na si Sem ay sumagot kay Tera na nagsasabi, totoo ang salita na sinabi ni Abraham sa iyo. At dininig ni Tera ang tinig ng kanyang anak na si Abraham. At ginawa ni Tera ang lahat ng sinabi ni Abraham, sapagkat ito ay mula sa Yahweh, upang ang hari ay hindi dapat makapatay kay Abraham. Yan. Actually, nag-second demotion din si Noah at saka si Shem. Tama yung sinabi ni Abraham sa'yo. Sumunod ka na sa kanya. So, biro mo, nasermonan si Tera. Ito, magaling na tumira to. Tumira ng manugang eh. So, ngayon, sabi pa ni Abraham, dito paglingkuran mo ang Yahweh na lumikha sa iyo sa lupa at ikabubuti mo at itapon ang lahat ng walang kabuluhang bagay sa iyong mga Diyos-Diyosan. Actually, sinabi naman ni Tera yon, kung manaig si Abraham, susunod siya kay Abraham. Kung manaig ang hari, sa hari siya susunod. Nanaig si Abraham eh. So, converted na. Na-convert na si Tera sa panampalataya na katulad kay Abraham. Pati yung more than 300 katao eh. Hindi pa kasama ang bilang doon mga babae. Nandyan na, automatic, dami ng tauhan agad si Abraham eh. Yung pagpunta niya doon sa Kanaan, sa ibang lugar, may mga tauhan na siyang alalay sa kanya na kaparehong panampalataya. Ang hari naman, medyo na-convert yon. Kaya lang nabagabag na siya, pagdating naman sa panaginip, nakinig siya sa payo ni Anoke, na kahawig sa salitang Anunnaki. Natunog daw. So, pero yung hindi naman nakita, hanap ng hanap, kahit saang lugar, hindi nakita, napawi na rin ang galit ng hari. Pero kalimutan na niya. Tuloy. Dito tayo
Kasi yung Diyos-Diyosan noon, sabi ni Abram, bato, kahoy, hindi gumalaw. Oh. Pero ito, gumagalaw na ito. Oh, basa. Apocalypse chapter 13, verse 15. At ipinagkaloob sa kaniya, nabigyan ng hininga ang larawan ng hayop upang makapagsalita ang larawan ng hayop. At papatayin niya ang mga hindi sumasamba sa kanya. Ayan. Ito, revolto na to ha. Sino tong hayop na tinutukoy? Yan na. Si Jesus to. Ha? Detalyado kayo nanonood sa YouTube channel. Yung sinamba ninyo, nakala nyo tagapaligtas, hayop po yan. Pinagkalooban sa kanya na binigyan ng hininga ang larawan. Ano ba ang magbigay ng hininga? Kumbaga yung robot ay maging tao, yung revolto na ginawang robot na gumagalaw at pumapatay sa hindi maniniwala, yung AI. AI, Artificial Intelligence. Eto ha. Ito. Sabi rito, Church in Sweden. lantad na to sa social media, the church in Switzerland get an AI Jesus. Si Jesus na revolto ay gilagyan nila ng artificial intelligence upang makapagsalita na, upang gumalaw na. Sino ang nakaimbento dyan? Sino ang ano? Elon Musk. Oh, si Elon Musk. Ngayon, Si Elon, Glucoy. itong AI, kapag ang tao malagyan ng AI, biro mo, kotse, kaya mo buhatin? O, ikaw, tao, may AI ka na. May artificial intelligence ka na gilagay sa'yo. Makabuhat ka na ng kotse. Ngayon, ang revolto ni Jesus, pag malagyan ng AI, makapagsalita, lumakat, at malakas yan. Pumapatay yan. Sabi rito, at papatayin niya ang mga hindi sumamba sa kanya. Tapos, Tayo mga hindi sumamba sa kanya. paktay. Number 1 tayo. Patay! Unang makilala pa naman, yung na laging nagpo-post social media. Pastora Pastora Corazon. Huwag kayo matakot. Dahil hanapin agad na sino yung ayaw sa akin sumamba, na laging kinukontra ako. May power na ako ngayon, makapagsalita na ako. Humanda kayo. Kaya ko na magpadala ng kidlat. Walang atrasan ha, no retreat, no surrender. Pastora Corazon at Pastora Ann Magalso, wag matakot. Walang atrasan to, mabuhay, mamatay. To live is masayak Yahweh, and to die is gain. If Alahayam is with us, who can be against us? Gayon, ang isang problema dito, yung mga nanampalataya kay Jesus. Ngayon, pag nakita nila, ay ito palang masama pala yung Jesus na yan, mo. Biro mo, pumapatay na sa tao, ayaw ko na sa kanya. Di ayaw ko na. Dito na ko kay Masaya Yahweh, kay Yahweh na ako. Ngayon, malaman ni Jesus yan, papatayin kayo. Kung mapatay kayo, means elect kayo. Sure sa langit. Pero pag hindi sasambahin ka na namin uli, di ka na patayin. Yan ang mangyayari yan sa mga darating na araw. Kasi, meron na talaga sa Switzerland, ang simbahan na yung Christian Church doon. News to, balita to. Ito Swiss Church installed AI Power Jesus. Sino bang revolto na gilagyan nila ng artificial intelligence? Yung revolto ni Jesus na minahal ng Kristiyano sa buong mundo, na dito sila nagtiwala, na ito ay pumapatay sa hindi sumamba, kasi hindi naman talaga ito ay totoong Savior Invented lang ang pangalan to
Sa loob ito ay may 10 fallen angel. Kasama na si Serapis, Christos, pang-10. Kasama si, yung dalawang halimaw, si Dagon at saka si Leviathan. Prinsipe ng India. Gayon, ha? A church in Switzerland get an AI, artificial intelligence, Jesus. Malagyan na ng artificial intelligence yung idolatry, yung revolto ni Jesus. Galaw na siya. At gumagalaw na, magsalita na. Hindi katulad yung sinabi ni Abraham, sinamban yung bato, kahoy, na hindi makapagsalita, hindi makalakad, hindi mata makikita. O noon. Pero ngayon, lumalakad na, magsalita na. Galaw na siya. Hahabulin niya na yung ayaw sa kanya. O, yan. Tayo na tayo. Yan, oh. Gagawa sila ng imahe ni Cesare Borgia. Revolto. Tapos, lalagyan ng AI, gumagalaw na, robot na. Ngayon, yung mga taong ayaw na sumamba, ay, hindi pala to, masama pala tong Jesus na ito. Kaya hawasay tayo. Ngayon, mapuntahan ka, etong Jesus na may AI. Papatayin ka. Ngayon, matakot ka sa matay. O sige po, samba na kami sa iyo, samba na. O, di ka na patayin. Pero ang ayaw talaga, pinapatay niya. Diyan na magkaalaman. Oo. Kung sino ang anti-masaya. O, yan. At saka yung tunay. Magkaroon ng power o may AI itatanim. Artificial intelligence. Robot na siya. Yung anak ko nga sa ano, nako. Kasi alam naman niya ang Jesus ay ano yun eh. Satan yun eh. Nako. Yan, ito na, magkalantara na. Simula na. Kasi nandito na tayo sa huling oras. Mag-start na ang tribulation period. Switzerland pa lang nauna. Pag lahat ng bansa may mga AI na mga revolto. Na revolto ni Jesus. Ayan na. Diyan na ngayon makakandara pa ng katatakas yung mga pastor ng born again. Pupunta na, magtatago na doon sa ano. Sa bundok. Sa bundok, doon sa lugar na ni Pastor Nel. Iba na. Oo. Yung Jesus pala na kanilang pinangangaral, yung pala yun ang sinasabi nila dati na magiging hologram. Oh. Magsasalita na imahin. Mantakin mo yan, hindi siya talaga totoo eh. Yan. Ito na, magkaroon ng power. At saka, ito na rin, kasi ang akala kasi ng iba, holographic ang mangyari sa fake rapture. Pero hindi holographic, real talaga. Rebulto yun. Na talagang magpakita sa lapaap. Kasi pag holographic kasi, mayroong projector ilagay. Halata na may projector, may ilaw galing doon. Niloko lang tayo. Pero pag lumilipad talaga na gumaganon siyang tunay, ay hindi yan holographic. Real. Kasi because of AI, artificial intelligence. Malipad na rin yan siya eh, kasi may Sino ang unang halimaw ang nagbigay ng kapangyarihan sa pangalawang halimaw? Sino yung una? Si Elon Musk. Pangalawa ang binigyan, si Jesus, na may power. Siya maglagay ng Neuralink sa utak ng tao. Basa. Pahayag chapter 14 verse 9 to 12. At sumunod sa dalawa ang ikatlong anghel na sumisigaw ng malakas. Sino mang sumasamba sa hayop at sa larawan nito at nagpatatak sa kanyang noo o sa kamay ay painumin ni Yahweh ng alak ng kanyang puot na walang halong ibinuhos sa kupa ng kanyang galit. Pahihirapan sila sa apoy at asopre sa harapan ng mga banal na anghel at ng kordero. Ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay mag-aalab magpakailanman. Araw at gabi ay maghihirap ng walang pahinga ang mga sumamba sa hayop. At sa kanyang larawan ay ang mga natatakan ng kanyang pangalan. Kailangang magpakatatag ang mga hinirang ni Yahweh, ang mga sumusunod sa utos at nananatili sa pananampalataya kay Yahweh Shai. Magpakatatag ang mga hinirang.
ni Yahweh. Magpakatatag kasi eto na ngayon, kailangan manatili sa panampalataya kay Yahweh Shai. Kasi itong hayop na ito, sino tong hayop na gumagalaw na pumapatay na? Ay si Jesus Christ po yan. Na itong mga pastor, bishop sa born again Christian, hangang-hanga. Nakapalayas to ng demonyo eh. In Jesus' name, I rebuke you, Satan, in Jesus' name. Yung Jesus ginamit mo, Satanas. Ito namang girebuke, Satanas din, demonyo. Ano yan? Ginawa nila yan para malinglang ang tao. Drama nila yan. Sige, lumayas ako ha. Kasi ikaw, Satanas, pinalayas ako para malinglang tong tao nito. Sa totoo lang, sa kwentong barbero, niluluto lang kayo sa sarili mong mantika. Nilinglang lang kayo. Makinig kayo. Ang ating paniniwalaan, yung original Bible na Hebrew. Hindi yung Bible ninyo na Bible sa Katolik yan. Bible ng Vatican yan. Noon, nakapagdebate ako noon ng Catholic Defender sa Mindanao. Pastor pa ko ng Christian noon. Sabi niya, kayo mga pastor ng born again, wala naman kayong sariling Biblia eh. Yung Biblia, ginamit yung Biblia namin yan sa Katoliko. Nag-isip ko na, anong sa inyo? Biblia ito ng Hebrew eh. Nakasulat to, mga Hebrew to eh. Sa Moses, sila ni ano. Yun pala sa kanila, kasi binago, dinoktor na. Sa kanila na pala. Kasi ang original, wala na. Ngayon, mabuti na lang, nabigyan ako ng original sa Ethiopia. The Ethiopian Bible na bina ng buong mundo. Kasama ang Book of Jasher, Book of Jubilee, Book of Adan and Eve. So, lahat. Pero yung kumuha kayo ng Book of Jasher, Jubilee, lahat, doon sa The Lost Book ng Vatican pa rin, corrupted po yan. Hindi po yan totoo. Binago din. Oo. Kino-compare ko nga, Book of Jasher, kinumpare ko sa Book of Jasher ng The Lost Book. Tapos, Book of Jubilee, kinumpare ko. Aba, magkaiba. Dinoktor nga nila. Tapos, yung abs na interlineal Hebrew, Aramaic, at saka English, kinumpare ko sa aking, nandito sa akin. Aba, iba din. Para nga maling lang talaga ang tao. Ngayon, dito, ang sumamba sa hayop na linaw po, na dagat-dagatang apoy talaga ang punta. Pag hindi kayo tumigil sa pagsamba ng Jesus Christ ninyo, dati sinamba ko yan dati, pero ako hindi na. Pero ang matindi pa naman dito, pag may AI na, ang revolto na yan, mayroon ng artificial intelligence, makapagsalita na yan, lumakad na yan, at papatayin ang hindi sumamba sa kanya. Kaya lang, sumamba sa kanya, impyerno ang bagsak. Ganon ang nangyari. Kasi, sabi naman ni Abba Yahweh, ang kanyang tupa nakinig, sumunod. Ang kambing, hindi talaga makinig, sumunod. Kahit hindi kayo maniwala, kasi symbolic kayo ng kambing. Ibig sabihin, may dugo kayo ng fallen angel. Pero kung may dugo kayo ni Yahweh, binhi ni Yahweh, ang mangyari dyan, pag nakita nila na yung Jesus na rebulto, magsalita na. Tapos papatayin tayo na pag hindi maniwala, hindi ako. Sa Diablo pala yan, tama pala yung pinangangaral nila ni yung pinupost nila ni Pastora Corazon, Pastoraan, nilang sino yung mga, tama pala sila. Hindi ako sasamba dyan. Dumating. Papatayin sila. Sabi niya, sige, patayin nyo kami. Di kami sasamba sa'yo. Dahil kilala na kitang Satanas ka. Matay. Elect yun. Pero kung sabi, ganun ba? Hindi, sasambahin ka na namin. Hindi yun elect. Hindi yun elect.
Oh, natakot siyang mamatay. Ano sabi ni Yosay? Huwag niyong katakutan ang makapatay sa katawan na hindi makapatay sa inyong kaluluwa. Katakutan niyo ako patay ng kaluluwa. Okay. Ngayon, hayop ha. Tingnan natin anong hayop. Hebrews. Ito ay Hebrew. Ito ay English. Hebrew dictionary to ha. Ngayon, ang G sa Hebrew, pag-translate sa English, ay yes, ang G. Yes. G sa Hebrew, yes sa English. Ngayon, ang sos ay horse. Kabayo, horse. So, ibig sabihin, ang Jesus, yes, horse, oo, kabayo, hayop. Yung Jesus, hayop, ayon sa Hebrew Dictionary. Dito naman tayo sa Latin, ha? Para hindi bias, sa Latin tayo. Latin. Latino. English. G. Ang G, yes pa rin. Ang sos, fig. Ano ang sos sa Latin? Pig, baboy. Ang G, yes. So, ibig sabihin, yes, pig. Oo, baboy. Hayop. Ang Jesus, oo, baboy. Yes, pig. Sa Latin, sa Hebrew Dictionary, yes, kabayo. Oo, kabayo. Yes, horse. Di hayop. Brother. So, eto, yung Isos, ito yung sa Greek to. Gitranslate na Jesus. Greek. Tapos, ito na is Latin. Ano yan siya? Baboy! Oh, baboy, oh. Ito, Porko daw, porko. sa porko, baboy yan. Baboy, pork. Salitang ano to kasi, Espanyol to eh. Espanyol, pork. Oh. Kilang wala eh. Ngayon, Pork. is kabayo. Is baboy. Si Jesus ay hayop, kabayo o baboy. There is no salvation in two animals by invoking this name is actually invoking two animals. Sa Tagalog, walang kaligtasan sa dalawang hayop na sa pamamagitan ng pagtawag sa pangalang ito ay aktwal na tinawag ang dalawang hayop. Pag sabi mo, yes, Jesus, I love you, Jesus, parang, yes, baboy, yes, kabayo, yes, baboy, yes, kabayo, hayop ang tinawag ninyo. Sumamba kayo sa hayop. Kayong mga pastor sa born again Christian, sabihin nyo na kayo ang kulto, mga antichrist kayo. Sa totoo po, walang mabasang antichrist sa original Bible. Ang mabasa, anti-Mashiach, na sa Latin, anti-Mesias. Kontra sa Misayas. Misaya. Anti-Mashiach. Sino yung anti-Mashiach? Kayo na hindi tumanggap kay Mashiach, Yahweh siya. Kayo ang antay. Ngayon, pagpatuloy kayong sumamba dito, sinamba ninyo ang hayop. Hayop ang sinamba ninyo. Ngayon, anong sabi ng National Geographic? National Geographic yan na i-research nyo. Jesus Christ lizard. Si Jesus Christ ay hayop. Anong klase hayop? Botike. Yan o, Jesus lizard. Botike. Sana yan, ibid. Jesus lizard. Lumalakad sa tubig yan. Yan, botike hayop. Baboy.
kabayo, botiki, hayop. Ito pa, isda pa. Jesus fish. Yan. Sign. Kita ko sa logo sa simbahan ng Koreano dito sa Pilipinas. Ayan. Isda, tapos may Jesus. Jesus na isda. Wala talaga, hindi talaga nyo inaral eh. Jesus fish, symbol, sign of the fish. Isda. Ngayon, ang second coming ni Jesus Christ, hindi holographic to. Talagang real. Kasi, because of artificial intelligence. Robot po yun. Na naggawa sila ng robot na kamukha talaga ni Cesare Borgia. Kasi yan ang kilalang mukhang Jesus Christ eh. Tapos, nasa lapaap, lilipad. Biro mo naman ang tao, pag malagyan ka ng AI sa utak mo, papayag ka, sabihin mo si Elon Musk, magpalagay ako ng AI. Kotsi, kaya mong buhatin. Kahit siyang kamay lang. Ang lakas mo na. Eto, may AI. Ang lakas. Yung hindi sumamba sa kanya, patayin. Kaya nyo Lumilipad yan. Sabi na, ito yung maraming pinapatay na hindi sumampalataya sa kanya. Tapos, ngayon, nandyan na siya sa alapaap. coming na. Peak rapture. In the midst of the real rapture. May real rapture. By this story. Ang bababa ay si Masyayak Yahawashai. Yaman. Pero, meron ding fake na si Jesus Christ. Mauunaan. Ngayon, tingnan natin ang 2 Thessalonians, chapter 2, verse 11 to 12. Basa. 2 Thessalonica chapter 2 verse 11. Dahil ayaw nilang tanggapin ang katotohanan, hahayaan sila ng alahayam na malinlang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. Yan. Dahil ayaw tanggapin ang katotohanan. Hinayaan na lang ng alahayam. Sige, doon na kayo. Kayo mga pastor, sa totoo lang, kaming mga Messianic o born again Messianic o Kingdom of Yahweh na mga remnant Hebrew Israelite, may mga hintil din na mga elect na believers rin ni Yahweh. Hindi kami ang totoong kulto. Dahil ang Bible na binabasihan namin at sinunod namin ang original Bible na na-translate na ng Tagalog, English. Ngayon, sino ba talaga ang kulto? The biggest cult in the world is Christianity. Ang Kristiyano po, Christian churches in the world, yun po ang totoong kulto. Yan ang kulto. Sa totoo lang. Ngayon, kung nais ninyong malaman, kayong nanonood sa YouTube channel, huwag niyong baliwalain to. Mag-comment kayo, maghingi kayo ng, magtanong kayo, at sasagutin ko sa comment section. So, para malaman ang katotohanan. Pero kung hindi kayo interesado, malinaw po, walang binhi si Yahweh nandyan sa'yo. Kundi binhi ng fallen angel na sa'yo. Yan po. Ngayon, tuloy tayo. Sa 12, basa. 2 Thessalonica chapter 2 verse 12. Kaya nga, ang sino mang pumili ng masama sa halip na tanggapin ang katotohanan ay parurusahan. Yan, parurusahan.
Ang katotohanan po, yung original Bible. Original ngayon eh. Hindi yung salin-salin. Ngayon, kung doon kayo manuwala sa mga dinoktor na, kinurap na, binago na ng Vatican Canon, binago ang Greek, binago sa mga taga-Greek, ginawa lang New Testament Greek, nasabi na original yan, hindi. Hebrew, Aramaic ang original New Testament. Tapos yung Old Testament ay Ancient Paleo-Hebrew. Tapos ginawa ng mga Edomites, yung mga lahi ni Esau, ng modern Hebrew. Na mga speaking Hebrew Israelite, mga Jew nga nakatira sa Israel ngayon. Yung mga under the leadership of Netanyahu. Mga huwad po yan. Wala pa silang Misaya. Ang kanilang kilalang Yahweh. That's why kayong mga Yahwishim, doon kayo naniniwala sa huwad na Jewish sa Israel. Wala. Mga Yahwishim. Si Yahweh po, Anunnaki po yan, fallen angel. Kung basahin mo ang Hebrew na modern, hindi po Yahweh nakasulat kung basahin mo. Yewa. Pero bakit pinalitan nila Yahweh ang Yewa? Kasi ang Yewa, hindi fallen angel. Ang Yahweh ay fallen angel. Satan. Yan po. Ngayon, basa. Matthew chapter 10, verse 14. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap ng gantimpala mula sa akin. Yan. So may gantimpala Iba na sa ano yan. sa langit. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. Yung tinanggap natin pangangaral, tanggap nila. Ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap ng gantimpala mula sa akin. Ano ba ang gantimpala sa langit? Mansion at service vehicle na may 4 na klase yon na chariot of fire. May 1 kabayo maghila, may 2 kabayo maghila, 3, 4. Ang 4 na kabayo, mabilis yun. Pero ang 1 kabayo, medyo mabagal. Pero at least may service ka. Ang walang gantimpala sa parang maglalakad at magpapakain ng mga hayop at kinukulit pa siya ng mga hayop, ginugulo pa. Ang iba naman doon sa bangkita ng magmukhang pulobe sa bangkita. Patingin-tingin na lang. Mansyon. Yan. Patinga-tingala sa may mansyon. Ito. Second to the last. Basa. Matthew chapter 10, verse 38. Ang hindi nagtitiis sa kanyang mga problema sa buhay at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Yan. Para magtiis sa problema. Ang hindi nagtitiis sa kanyang mga problema sa buhay Tiis sa problema. at hindi sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Hindi talaga mawala. Ano ba tong problema? Kailan tiisin natin problema sa buhay? Hindi mas kahirapan. Ang walang Sabat kahirap. ngayon, no? May pasok. Kaya lang may pasok ako eh. May sahod, double pay kay natapat sa Ah, holiday. okay lang pag nagdayarya. Okay lang pag may lalamunan kasi totoo. Kaya lang may field trip kami. Hindi ba pwedeng mag-absent sa field trip? Walang sahod. 4 na kabayo, bawasan kung 1, 3 kabayo na lang. Ito ang hindi nagtitiis sa kanyang mga problema, tiisin talaga problema sa buhay. Kakambal natin ang problema sa buhay ay hindi sumunod sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Pero doon sa Babylonian corrupted, ang hindi magpasan daw sa cross. Oo. At sumunod sa akin, hindi karapat. Problema sa buhay ang tinutukoy pala.
Kailangan magtiis Hindi, cross. sa problema sa Ano buhay. yung problema, pinalitan ng cross. Problema talaga yung cross na yun. Hindi yun pala yung totoo. Yan. Ngayon, Hindi ba gusto mo pasan-pasan ng cross kahit na nagtrabaho ka pala mo ikang dagat? marami kasing iba na Butang mo yung cross, di ka mo ang araw ng Sabat sa pagsimba, tagang kilalimutan nila. Wala namang problema Para ipinayos. elect naman ko, ligtas naman. nila Bishop sa ordinaryong araw lang. Akala ordinary. Iba yon, special day yon. Mahalagaan nga eh, pagkabata Hindi yon din. pwedeng baliwalain mo. Ako nga, pag hindi ako payagan talaga nung isang na magka-uwi ng araw ng tuwing Friday, mag-uula kung Itong sinabi doon, hindi karapat-dapat sa akin, wali naman sinabing hindi makapasok sa langit yan. Hindi karapat-dapat sa kanyang biyaya, sa kanyang blessing, na wala kang mansion, wala kang service sa par. Doon ka sa bagkita, magpapakain ka doon ng mga hayop doon. Ang iba doon sa ano. Kailangan kasi magtiis sa kanyang mga problema sa buhay, mga problema. hindi lang Isaya, marami. Marami talagang problema sa buhay. Pero tiisin. Tiisin talaga. Para karapat-dapat sa kanyang biyaya, sa kanyang mansion ay handa para sa atin, sa kanyang service vehicle na ibigay sa atin. Tuwang-tuwa nga may service na tayo, may Montero, Fortuner pala, service. Masisira naman yan, katagalan. Sa kanila, amin, tricycle lang. Ang iba, pajak. Pero, ang chariot of fire mo sa langit, walang kasiraan yan. Kailan depende yan kung ilang kabayo ang mayroon sa chariot mo. Sa amin, tricycle, pastor, bus. 4 na kabayo ang pinakamataas. Sa isang chariot of fire, 4 na kabayo, maghila. Mayroong 3, may 2, may 1. Ang isa, medyo mabagal yun. 1 kabayo lang naghila Pero, sabi niya, hindi bale, at least may service pa rin. Ang problema, yung taga-bangkita, yung pinakakulilat, taga-bangkita. Pangalawang kulilat, na medyo mataas-taas sa pinakakulilat, yung sa parang. Kaya lang, matrabaho ka doon magpapakain ka sa mga hayop. Yung ginawa na ni Adan, iba, nagpapakain sila doon Kaya, doon sa Garden of Eden, parang yun, wala pa namang bahay doon, walang mansion doon. So, sila ang simon ng katira talaga sa parang. So, nagpapakain, trabaho nila. Naglinis, caregiver. Yung tawag doon, yung naglinis sa mga So, yan. Farmer. Taga-trim. So, tama na siguro, bugbog sarado. Yung mga pasaway lang, yung mga hindi magtiis sa kahirapan sa buhay. Ang gusto kasi nila na, sayang kasi, itong Sabat, magsimba ako. Mayroon akong appointment doon, mayroon daw mapunta doon ng mga party list, magbigay ng ayuda. Yun, si Tamba, magbibigay ng ayuda. Ayun. Sige. Sige, ayuda. Ayuda kayo. Sige. Tama ng ayuda. Awit na tayo. Banal-banalan, Yahawa, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang Yahawa ang alahayan. Minsan pa, Banalang Yahawa, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi ay magsasabing ikaw lamang Yahawa ang alahayan.
One more time. Kabanal-banalang Yahweh, walang katulad mo, lahat ng odds ay sa'yo ay luluhod. Lahat ng labi ay magsasabing ikaw lamang Yahweh ang alahayam. For the last time, kabanal-banalan, kabanal-banalan Yahweh, walang katulad mo, lahat ng uhod sa'yo ay luluhod. Lahat ng labi ay magsasabing ikaw lamang Yahweh ang alahayam. Ikaw lamang Yahweh, ikaw lamang Yahweh ang alahayam. Ikaw lamang Yahweh, ikaw lamang Yahweh ang alahayam. Yes, Yahweh, the only alahayam, powerful, makapangyarihan. Tayo'y dadako sa panalangin, Pastor Richard. Aming Aba Yahweh, ang karangalan ay para lamang sa iyo. Dakila ka, aming kang pinupuri, sinasamba at paglilingkuran sa lahat ng aming panahon. O Yahweh, salamat sa mga aral at patuloy na pagbigay mo sa amin ng mga kapahayagan mula sa aklat ni Jasser. Kung paano mong muling ipinaalala sa amin ang iyong katapatan at ang iyong pag-iingat sa buhay ng aming ninunong si Abraham. Ang patuloy mong pagkalinga sa mga tunay na may takot sa iyo at gumagalang sa iyong banal na pangalan at naglilingkod ng walang hinihinging kapalit, kundi ang pagkatiwalaan ng iyong mga gawa at higit sa lahat ang iyong pagkilos o aming Aba Yahweh. Sa mga panahong ito, ang iyong mga believers ay gayon din nakakaranas ng iba't ibang uri ng pangungutya ng mga tao na walang pagkakilala sa iyo. Aming Yahweh, patuloy naming hinihiling na patuloy mong bigyan ng katalinuhan sa pagsagot ang lahat ng mga naniniwala sa iyo doon sa mga nagtatanong kung ano ang tunay na kapahayagan ng iyong banal na mga kasulatan at pangalan sa mga araw na ito na aming kapanahonan. Aming dalangin, Aba Yahweh, sa lahat ng mga remnant na nagdadalawang isip at nag-aalinlangan. Patuloy mong pagpalain sila. Buhayin at patuloy mong pukawin. Buhayin ang kanilang mga espiritu, pukawin ang kanilang diwa sa pagkatulog, at muli nilang maunawaan ang kahalagahan na sila'y muling magbalik sa iyo. At talikuran ang mga Babylonian belief na dinako sa amin sa bansang ito upang palitan kayo sa aming isip at diwa, sa aming paniniwala. Pero salamat, hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan sa pamamagitan ni Mashiach Yahawashi at ng banal na raw kakadas. Patuloy naming itataas ang iyong pangalan sa bansang ito. Pagpalain mo ang grupo na ngayon aming kinabibilangan sa kalahatan, ang Kingdom of Yahweh in the place of Ophir. Kayo po ang aming ipinapakilala. Kayo po ang aming sasambahin sa lugar na ito. Purihin ka aming Aba Yahweh Mashiach Yahawashi sa patnubay ng banal na raw kakadas. Yaman. Aba Yahweh, siya Yahweh asay, ang may likha ng ating buhay. Aba Yahweh,